Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po si Aling Marie, si Tita Marie, si Ate Marie, at si Nanay Marie, ang inyo pong laging kakampi. Paano ba to? Banatbay, sasot, lahat ng DDS vlogger. Paano ba yan? Hindi po palaging ang gulong ay laging nasa ibabaw, no? Ito po ay pumapailalim din. Sa mga nakaraang araw, madalas ang mga nakikipaglaban para sa tama ang nakakawawa. Ang palagi na lang nahaharap sa mga kawawaang ginagawa ng mga tinatamaan sa kanilang mga pagsasalita, no? Lalo na kapag naglalahad ng katotohanan, ano po? So sa pagkakataong ito po, na si Senadora Riza Hontiveros ang ginawan ng kwento ng mga DDS na ito, no? Si Senadora Riza po ay nagsampa na ng kaso sa NBI laban dito sa mga vlogger na DDS, no? Dahil sa sobrang pambabalahura kay Senadora Riza, sa mga pagbibintang, sa mga paggawa-gawa nila ng mga kwento, mga fake news, no? At ito po ay isang malaking pagtutol para kay Senadora Riza Hontiveros sa pagharap niya bilang isa sa mga mag-iimbestiga sa impeachment case ni Sara Duterte. Hindi po lingid sa ating kaalaman na si Senadora Riza Hontiveros ay may naipakulong na gaya ni Kibuloy, gaya nitong isa pang nagtatatag ng kanilang samahan na tila baga katulad rin ng kay Kibuloy, no? At si Senadora Riza din po ang sa paligoy-ligoy na mga tanong kay Duterte ay nagsalita si Duterte hinggil sa EJK. At ganun din po kay Alice Guo na nahatulan na hindi talaga Filipino citizen. Marami pa pong iba na mga katiwalian na ginawa ng mga nasa gobyerno ang talagang naaksyonan ni Senadora Riza Hontiveros. Kaya po mga kapatid, sa pagkakataong ito, hinihingi ko po sa inyo ang suporta para kay Senadora Riza at maging sa 2028, maaari po nating isulong na siya ang maging presidente natin, no? Siguro naman hindi na siya kakalabanin ng mga iba pang nakakaintindi ng kanyang husay, ng kanyang galing, at ng kanyang pagiging matapang sa pagharap sa mga tiwali na umupo sa gobyerno na ngayon ay nabigyan ng aksyon. At sa ngayon nga po, ito pong nagbibintang kay Senadora Riza na siya ay may binayaran para lang mag-witness, ano? Ito po ay kanya na pong inaksyonan. At kasama po dito si Banatbay. Oy, Banatbay, kumusta ka na? No? Pwede ba namang si Aling Marie lang ang palaging nakakawawa sa mga vlogger, di ba? Hindi porket ako ay nasa oposisyon, hindi porket ako ay panig sa oposisyon, hindi porket ako ay nakikipaglaban para sa bayan, ay palagi na lang kayo ang magtatawanan, lalo na itong mga DDS supporters, no? Bakit po kaya lahat ng nagsasabi ng katotohanan ay piniperwisyo nila? Bakit kaya hindi nila hanapin ang mga source ng mga nagkakalat ng fake news na nakakabiktima sa mamamayang Pilipino? Bakit po kaya itong mga DDS na to, ako ang pinagsisigawan na fake news?
no? Yan, makikita nyo ngayon kung sino talaga nagkakalat ng fake news sa ginawa ni Senadora Risa Hontiveros. Senadora Risa, maraming salamat. Kasi po, tayo po ay lumalaban. Lumalaban para sa bayan, para sa katotohanan. Tayo po ay takot gumawa ng mga kasinungalingan. Bagamat ang katulad ko po na isang simpleng mamamayan, simpleng vlogger, na walang sinasandalang politiko, na walang sabi nga nila, marami daw akong pera dahil meron daw politikong nag-aalaga sa akin. Kahit minsan, kahit kailan. Noong election 2022 lang, nakadaupang palad ko si Atty. Leni Robredo. Pero ni minsan, at saka sila Atty. Nery Colmenares. Pero minsan, walang nag-alok sa akin na ako'y babayaran para ako'y magsalita ng katotohanan. Pagkos ang lahat ng sinasabi ko ay ibinabasi ko sa mga nababalitaan ko. No? At ngayon, itong kay Senadora Risa Hontiveros ay pinapalakpakan ko. Sapagkat mabibigyan na rin ng hustisya ang mga kasinungalingan, mga taong sinungaling. Ang mga tao na palagawa ng mga kasinungalingan. No? Sa totoo lang po, ang fake news po ay hindi mo kaagad-agad malalaman na ito ay isang fake news. Dahil, bakit po magagaling po masyadong gumagawa ng kanilang istorya. Magagaling po masyado ang nag-e-edit ng kanilang mga ibablog, ng kanilang mga sasabihin. Hindi po katulad natin na ang ating binablog ay walang edit-edit. Natural. Original. Ano po? At ito nga po, sa ginawa ni Senadora Risa Hontiveros ay isang inspirasyon para sa akin. Ang lumaban. Ang lumaban para sa tama. Ano po? Nagpapasalamat ako ay Senadora Risa Hontiveros ngayon pa lang sapagkat kahit papano talagang meron ng nakikipaglaban para sa mga fake news maker na ito. Sa mga fake news peddler na ito. Dahil nga siya ay isa sa naging biktima. Sa ngayon po, si Aling Marie ay naging biktima rin. Pero, kagaya ni Senadora Risa Hontiveros, lalaban po tayo. Ipagpapatuloy natin ang laban. At si Senadora Risa Hontiveros, suportahan natin ang buong puso, buong lakas, mga kapatid. Suportahan natin siya dito sapagkat ang kalaban niya, hindi lang demonyo. Bagkus, talagang ito ay kampon at alaga ng mga sindikato. Bakit po? Sindikato ito ng paggawa ng mga fake news. Sindikato ito ng mga pera-pera lang at ang mga kumakalaban ay kanilang binibigyan ng mga kasinungalingang aksyon upang mawala at tumigil sa paglalahad ng katotohanan. Ako po ay isang biktima. Si Senadora Risa ay isang biktima. Marami pa po ang mabibiktima, mga kapatid. Kaya po ipakita natin na tayo'y hindi lang sa pakikipaglaban kumikilos, bagkus pati ang utak natin ay kumikilos. Hindi po masama ang humingi ng paumanhin kung inaakala mo na marunong umunawa ang isang tao. Subalit, kung ikaw ay pangarap talaga na mawala sa iyong ginagawang kabutihan sa kapwa, lahat ay gagawin para lang ikaw ay mawala. Mga kapatid, suportahan natin si Senadora Risa Hontiveros. At hangad ko rin po na ngayon ay magkaisa na tayo. Ipagdasal natin ang lahat ng nasa tama
lahat ng nakikipaglaban para sa bayan. At higit sa lahat, ang mga fake news peddler na ito dapat aksyonan. Salamat din sa ating gobyerno ngayon, sa administrasyon, sapagkat tila pinakikinggan na ng batas ang mga nasa tama. Mga kapatid, atin pong isama sa panalangin ang mga laban ni Senadora Riza Hontiveros. At please din po, pakisama din po si Aling Marie sa inyong mga dasal para sa kanyang mga laban. Maraming salamat mga kapatid. Mahal ko po kayo. Yan na nga po, kakasuhan na po ni Senadora Riza Hontiveros ang mga nasa likod ng mga kasinungalingan ng taong nagpanggap na siya daw ay binayaran ni Senadora Riza Hontiveros para lang mag-witness. Sa mga katulad po ni Senadora Riza Hontiveros na hindi naman magnanakaw, wala pong kakayahan yan para magbayad ng isang tao na maglulugso sa mga tiwali. Pero ngayon, ang nilulugso ay si Senadora Riza Hontiveros. Ganun din po sa akin. Kung sino man po ang nagkaka-interest na ako ay maisahan, wala po akong kapera-pera. Wala pong politiko na mapera, na magnanakaw, na magbabayad sa akin kagaya ng mga bayarang fake news peddler na ito. Yan si Banat Bay. Banat Bay, good luck. No? Ilang ulit ko nakikita ang mga videos mo, pinagpipilitan mo ang baluktot mong katwiran. No? Wala na. Sana sa pagkakataong ito, sa kaso ni Senadora Riza Hontiveros, si Banat Bay ay mapatikim na ng kulungan. Sapagkat yan din ang ginagawa nila sa mga nagsasabi ng katotohanan. No? Pinagtutulungan nila, pinagkakaisahan nila sa inaakala nila na may pera silang makukuha. Maraming salamat mga kapatid. Yan lang po. Suportahan natin Senadora Riza Hontiveros. Huwag nating pabayaan. At si Attorney Leila de Lima, suportahan din natin sa pagkakaso niya sa isang sekretary, dating sekretary, nang dahil sa mga pang-aapi at hanggang ngayon ay gusto siyang apihin at muli na namang tarantaduhin ang kanyang buhay at karir. Maraming salamat mga kapatid. Support Senador Riza Hontiveros and Congresswoman Leila, Attorney Leila de Lima. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you so much. I love you all.